sa nuclear program ng Iran bilang bahagi ng Operasyon Tumataas na Leon. Ayon sa Columbia Broadcasting System News, pinag-iisipan ni Pangulong Trump na suportahan ang Israel sa pag-atake sa mga pasilidad nuklear ng Iran batay sa maraming mapagkukunan. Ang pinakamalaking hindi nuklear na bomba sa arsenal ng United States Militar ang Guided Bomb Unit 57 AB Massive Ordnance Penetrator o Bunker Buster, ang tanging bagay na kayang sirain ang underground enrichment plant ng Iran sa Fordow. Nag-aalala ang Iran sa United States dahil may hawak itong advanced na bunker buster bombs na maaaring magdulot ng matinding pinsala sa kanila. Kayang sirain ng mga bombang ito ang mga underground base ng Iran na may konkretong pader. Kapag nawala ang mga base, mahihina ang rehimen at maaari itong maging sanhi ng pagbagsak nito. Dahil dito, desperadong umaasa ang Israel na sasali ang United States sa digmaan laban sa Iran. Tingnan natin ang sitwasyon. Una, dapat nating maintindihan na nahihirapan ang Israel na pabagsakin mag-isa ang mga target sa Iran. Sa Operation Rising Lion, ang nuclear sites ng Iran ay target ng Israel upang pigilan itong makagawa ng nuclear bomb. Pinakamahirap tamaan ang Fordow Fuel Enrichment Plant. Itinayo ito sa loob ng bundok sa timog ng Tehran at hilagang silangan ng Qom. Sa satellite imagery, makikita ang bundok na napapalibutan ng security perimeter na may mga tunnel papunta sa mga enrichment hall sa ilalim nito. Mayroong kabuang 5 lagusan kasama ang maraming nakatagong ventilasyon. Ang pasilidad ng enrichment ay may 16 na palapag at naglalaman ng humigit kumulang 3,000 centrifuge para magpayaman ng uranium. Ilang taon na ang nakalipas, natuklasan ng International Atomic Energy Agency ang halos pambomba na ang grado na uranium sa Fordow. Ibig sabihin, uranium na pinayaman ng halos 70%. Ang problema ay nakatago sa ilalim ng bundok, nasa 300 talampakan pa ilalim. Ang pasilidad ay protektado ng pinalakas na konkreto. Inatake na ng Israel ang pasilidad, pero walang naiulat na malawakang pinsala sa ilalim ng lupa. Ayon sa International Atomic Energy Agency, na siyang nagbabantay sa lugar, operational pa rin ito. Malaking isyo yan dahil tiyak na sinusubukan na ng Iran na gumawa ng nuklear ngayon mula nang sila'y atakihin. At kung magpapatuloy sila sa pagpayaman ng uranium sa Fordow, maaabot nila ang weapons grade na antas ng enrichment sa ilang araw lang. Isang katulad na target ng Fordow ay ang pasilidad nuklear ng Natanz. Ito ang unang malaking pasilidad ng Iran para sa enrichment na may mahigit 15,000 sentripuga. Ang mga sentripugang ito ay inilagay 25 hanggang 40 talampakan sa ilalim ng lupa, na babalutan ng makakapal na patong ng pinalakas na konkreto. Di tulad sa Fordow, labis na sinira ng Israel ang pasilidad na ito ayon sa satellite footage na ito. Tinanggal na ang supply ng kuryente, mga sumusuportang gusali, at pilot fuel enrichment plant na nagdulot ng malaking pagkaantala sa Iran. Kahit walang direktang tamang Israel na tumagos sa ilalim ng bunker, nasira pa rin ang mga centrifuge. Ayon sa International Atomic Energy Agency, ang aming pagtataya ay dahil sa biglaang pagkawala ng panlabas na kuryente. Malaki ang posibilidad na ang mga centrifuge ay matinding nasira kung hindi man tuluyang nawasak. Kailangan lang ng Israel ang tulong ng Amerika sa Fordow. Dahil kung parehong masira ang Fordow at Natanz, tuluyang mawawala ang nuclear program ng Iran sa ngayon. Kailangan nilang magtayo ng mga bagong enrichment hall na magkakahalaga ng bilyon-bilyon. Mahalaga rin ang mga nuclear site tulad ng Isfahan o Arak, pero hindi kasing estratehiko. Ito rin ang rason kung bakit hindi inilubog ng Iran ang mga ito para sa produksyon. Ngunit hindi lang ang programa nuklear ng Iran ang focus dito. Mahalagang aspeto ang programa ng mga misil ng Iran. Ayon sa United States, may dinatayang humigit kumulang 3,000 ballistic missile ang Iran. Kung sakaling makabuo ang Iran ng sandatang nuklear, gagamitin nila ang mga misil para ihatid ang mga ito sa digmaang nuklear. Kahit walang nuklear na ulo, matinding pinsala pa rin ang magagawa ng mga misil na ito sa Israel. Sinusubukan ngayon ng Iran na maglunsad ng maraming misil sa saturation attack na layuning mapagod o maubos ang depensa sa himpapawid ng Israel. Ginagamit din ng Iran ang arsenal nito ng mga cruise missile at drone para rito. Pinapaputok nila ang daan-daan, kung hindi man libo-libong mga ito sa Israel para maubos ang kanilang mga missile sa depensa sa himpapawid.
Kung may nakalusot na ballistic missile, magdudulot ito ng matinding pinsala sa mga sentro ng populasyon, base militar, at infrastruktura ng Israel, kahit pa gamit lang ang mga pangkaraniwang warhead. Upang maiwasan ito, tinatarget ng Israel ang mga pasilidad ng paggawa ng ballistic missile, imbakan, at lugar ng paglulunsad. Marami sa mga base ng missile na ito ay nakabaon sa ilalim ng lupa, kaya nangangailangan ng Israel ng mga bunker buster para sirain ang mga ito. Ang pasilidad malapit sa Khorramabad, kanlurang Iran, ay isang halimbawa nito. Ang Imam Ali Missile Base, nakilala rin bilang Missile City, ay nasa 1,200 at 65 kilometro lamang mula sa Tel Aviv. Ipinapakita ng satellite footage ang kaunlaran nito. Ang complex ay nagsisimula sa isang entry control post. May lugar para sa mga tangke ng missile fuel at oxidizer sa timog kanluran. May 2 lagusan na papasok sa isang bundok malapit dito. Dito naglagay ang Iran ng 2 launch silo para sa mga ballistic missile. Makikita natin sa ibabaw ang mga pintuan ng launch. Ilang daang metro mula sa launch site, matatagpuan ang punong himpilan ng base, kung saan nakaistasyon ang mga commander ng IRGC. Sa dulo ng kalsada, may 3 pang pasukan ng lagusan, posibleng papunta sa lugar ng imbakan. May karagdagang pasukan ng lagusan sa kabila ng lambak. Ilang daang metro mula roon, nagtayo ang Iran ng 5 mas maliliit na storage bunker. Ngayon, kung lalayo tayo at titingnan ang lambak na mas malapit sa Khorramabad, makikita natin ang maraming aktibidad ng militar. Ito ang napakalaking Imam Ali Weapon Storage Facility na may 12 ng mga bunker para pag-imbakan ng mga misil, bahagi at mga ulo ng bala. Ito ay isa sa pinakamalaking imbakan ng armas sa bansa at may mas mahalagang bagay pa sa ilalim ng buong bulubundukin. Nagtayo ang Iran ng isang buong underground tunnel network dito na tinatawag na Missile City. Dito nakaimbak ang libu-libong ballistic missiles, cruise missiles at mga drone. Ilang buwan lang ang lumipas, naglabas ang Iran ng propaganda video kung saan 2 military commander ang nag-i-inspeksyon sa tunnel network. Pero patay na ngayon ang 2 commander na ito dahil sila ay tinarget sa unang bugso ng mga pag-atake. At ayon sa Israel, mismong ang Missile City ay tinamaan din. Gayunpaman, hindi pa malinaw ang lawak ng pinsala, lalo na sa mga bahaging nakatago sa ilalim ng bundok. Malinaw na kayang magpaputok ng maraming missile ng Iran dahil patuloy ito sa pag-atake sa Israel. Maraming Iranian missile ang tumama sa mga target sa Israel. Kalat sa buong Iran, marami pang mga pasilidad sa ilalim ng lupa na katulad ng Missile City. Sa mabundok na lalawigan ng Kermanshah sa kanluran ng Iran, may malaking sistema ng lagusan na may iba't ibang base ng missile. Tinamaan na rin ng Israel ang mga base na ito, pero hindi pa rin tuluyang nawasak. Kaya sa mga susunod na araw, magkakaroon ng karera sa pagitan ng 2 panig. Kung mapabagsak ng Israel ang karamihan sa mga pasilidad ng paglulunsad ng Iran, may kalamangan ang Israel. Pero kung mapapahinain ng Iran ang depensa sa himpapawid ng Israel bago iyon, sila ang mauunang mangyari. Bukod sa mga nuclear site at base ng misil, dapat din nating pag-usapan ang mga leader ng Iran at ang pamunuan ng militar. Ang layunin ng Israel sa digmaang ito ay maaring pagpapalit ng pamahalaan sa Iran. Ayon kay punong ministro Netanyahu, maaring patayin ang pinakamataas na leader na si Ali Khamenei upang matapos ang labanan. Hindi nakakagulat, maraming leader ng Iran at mga commander ng Islamic Revolutionary Guard ang lumipat sa mga command at control bunker na nakatago sa ilalim ng mga bundok. Hindi alam ng publiko ang mga lokasyon ng mga bunker na ito sa malinaw na mga dahilan. Kamakailan, sinabi ni Trump na alam niya kung saan nagtatago ang pinakamataas na leader at kahit nasa bunker, maaaring hindi pa rin siya ligtas. Mas advanced ang United States kaysa sa Israel sa larangan ng kakayahan, ngunit tingnan muna natin ang kakayahan ng Israel bago talakayin ang sa United States mamaya. Ang lahat ng lugar na ito ay may pagkakapareho kung kaya't nangangailangan ng espesyal na bomba para sirain ang mga ito. Ang mga missile na ito ay kayang tumagos sa lupa o matibay na konkreto. Dahil sa delayed fuse detonator system nila, sumasabog lang ang mga ito kapag naabot na ang kanilang mga target. May iba't ibang bunker buster bomb ang Israel na karamihan ay galing sa United States. Kasama rito ang JBU 39B, JBU 31 at JBU 28. Ang huli ang pinakamalakas na pag-aari ng Israel. Isa itong laser-guided na sandata na may bigat na 4 hanggang 5,000 libra. At sa pagsubok, kaya nitong butasin ang 160 talampakang lupa at 16 na talampakang solidong konkreto.
Matagal nang ginagamit ng Israel ang bombang ito sa Gaza, kasama ng mga hindi gaanong advanced na bersyon. Pero ang ilan sa mga bunker ng Iran ay mas malalim pa sa ilalim ng lupa kaysa kayang abutin ng JBU-28. Bukod pa rito, palaging naghahanap ang Iran ng mga bagong paraan para gumawa ng pinalakas na konkreto na nagpapahina sa bisa ng mga misil na ito. Ito'y bahagi ng dekadang labanan ng mga bunker at pampasabog nito. Ang isang panig ay pinatitibay ang mga materyales, habang ang kabilang panig ay pinapanganib ang mga misil. Kaya naman, gumagawa na rin ang Israel ng sariling pampasabog ng bunker. Kasama rito ang Rampage at ang Delilah Cruise missile. Pero sa totoo lang, hindi pa umaabot doon ang Israel. Ang mga sariling gawa nilang bunker buster ay kayang sirain ang mga bahagyang pinatibay na bunker lang, nakapakipakinabang pero hindi sapat. Ang mga tunay na halimaw sa mundo ng bunker busting ay gawa ng Amerika. At ang ilan sa mga missile na ito ay sobrang advanced na hindi ito ibinebenta ng Amerika kahit kanino, pati na sa Israel. Kilalanin ang Guided Bomb Unit 57 Massive Ordnance Penetrator o ang Massive Ordnance Penetrator. Napakalaki ng missile na ito, tumitimbang ng halos 3,000 libra. Dahil dito, magkakaroon ng malaking kinetic energy ang bomba kapag tumama. Kaya nitong butasin ang bato, lupa at konkreto. Ang tanging operational na eroplano na kayang maglunsad ng Massive Ordnance Penetrator ay ang espesyal na modified na B-2 Spirit Bomber. Kayang tamaan ng bomba ang mga target na 200 talampakan sa ilalim ng lupa. Katumbas ito ng 20 palapag na gusali, kayang butasin na ng isang bunker ang halos 60 talampakang reinforced concrete. At ito ang mga inilathalang datos. Maaaring magdulot ng